itong mga isla, iyo ang ilalandfall niya. Tapos sa agang hapon, exit na siya sa Philippine Area of Responsibility. So medyo nakulao ng ila-ila niya. Ang condition tangon yan, yaw na kita sa partingang habagat. Kaya nariripa ko ta ang paghira kang Duros hali sa norteng Sanlupan naging timog Sanlupan na, kumbaga hali na sa habagat. At makaiman ang situation tangon yan dahil usually pag habagat sinasalukang Occidental Mindoro at Panay Island ang grabing bagunas ng uran. Pag abugtig di sa tuya, mga tada-tada na sana. Kaya ang rainfall forecast kang European model, pinailing mo niyan na alas 5, nasa 20 to 50 millimeters na lang mo yan na aldaw. Okay. Sir Mike, digdi po sa Camarines Sur in particular, as in sa Naga City, arin po ang paginiling takay sa sa internet, malawakon baga Sir Mike ang para day man mahandalan sa tuyang mga kababayan tapag nagiling internet abaan ngayang grabe ngaya ang sakop kang sa tuyang para day taman maialarma ang sa tuyang mga kababayan ining sa ina portion po sa particular sa Bicol, sa Camarines Sur ang makakamati talaga ning pag-uuran pa ngunya na although pati digdi sa Naga nagrabe pa sa tuyang mga kababayan, Sir Mike. Mostly ining mga low clouds at mid-level clouds, medyo di masyadong grabe ang darang uran. Ang pinaka-grabing moisture atong mga thunderstorms sa darakaning bagyong iniyo, yaw na sa may taas kang Cam Norte, kumbaga yaw sa may kadagatan, sirangan kang Pulilio. So masunod na ito sa hiro kang bagyo, pasiring sa may Cagayan area at Sinabanggi. So sa tuya, ang mga ulap ay hali digdi sa habagat, ining hali sa may Mindoro at Panay. Ibabagsak na duman makusog. Grabe kayong uran duman nasa 100 to 200 millimeters ang forecast. So pag abot digdi sa tuya, medyo dikit na lang. Kaya may forecast pa rin kita na 20 to 50 millimeters. Hindi mga banwaan ng Pasakaw at Balatan ang makakasuffer ng mga agi-aging uran na di man malampas ng sabinta siguro maximum ng 60 to 70 millimeters sa kung aldaw na distributed man yan sa buong aldaw na agi-aging uran. Di lang siya mag 70 o 80 millimeters sa laog ng 0 o 2 oras. Yan ang nagkakausa ng biglaang pagbabaha sa mga lugar ta. At sa aga, sa Domingo, baka magsirip ng saldang pero medyo maduros kita. May mga agi-agi pa rin uran. Minsan segundo, minsan pirang minuto lang. Tapos pagkatapos ng bagunas ng uran, okay na naman ang panahon. Yan ang typical na nature kang habagat kapag pakayo na ang mga weather systems sa tuyang lugar. So, magiging same pa rin na may habagat kita hanggang Webes next week. Taigwapang sarong bagyo na mabilog sa bisinidad kang Batanes. May standby siya sa aldaw ng Martes, Miyerkules dyan bago magsakat sa Webes pasiring sa sirangan kang Taiwan. So, duman naman siya sa area na ito. So, Mayo man, di man siya harani sa tuya. Sir Mike, ano kaya bagango niya? Biyernes, Sabado sa aga, kadakol, pwedeng mga magbiyahe, ihaharatod ang sa indang mga estudyante, mga kralase sa Manila or vice versa, si mga yaon man sa Manila, pwedeng magdigdit po sa probinsya ng Camarines Sur sa Bicol region. Ano sa iling mo ang sa araw kayo ng volume ng uran advice daw na magbiyahe ngunyan sa Sinabanggi or okay man sa sa tansya kang sa imong forecast sa pagiling sa nindo sa volume kang uran? Ay ang effect ng habagat ay konsentrado lang diyan sa area ng Metro Manila, Cavite, Batangas. Tapos siguro parts ng Southern Quezon. Pero digdi sa tuya, may man problema So, ang habagat kayo mapuon sa Metro Manila sa aga pa Sabado. So, kung may mga biyahe kayo kabangon yan, may man problema. Pero mga
flight sa Daraga International Airport nakakaland pa rin except po di sa Naga big cancel din ang flight. So okay man sa this side ta. Medyo man sa may Metro Manila sa Sabado, Domingo dahil pag-exit ka sa may West Philippine Sea ni Crising, puputungo ng habagat, hagip ang Metro Manila, Bataan, Cavite, Zambales, Western Pangasinan, Occidental Mindoro, kaya may mga ukan-ukan sinda hanggang sa Domingo. Sir Mike, ining namamatian tang habagat, ngunyan na mga bulan, hanggang sa cycle kan sa tuyang weather, hanggang no arin yan, pasiring na naman sa amihan. Ang habagat, nagpupuo niyan Hunyo, matapos yan September. Minsan nag-extend yan first week of October, pero yan ang duration ng habagat. In between panahon ng habagat, may mga segments na halang kita, nasa break ang habagat. Kumbaga, nag-retreat muna duman sa may West Philippine Sea, sa may Vietnam. Usually kaya ang mga bagyo, ang mga kausa na ang nagkakausa na magbutong ng habagat kapag yawon sinda. For the next 2 weeks kaya poon kaning nagbilog si bagyong Crising hanggang katapusan ng July. Active ang Western Pacific ng mga mabilog na mga bagyo. Kaya after kani may igwa pang saro, magiging Dante sa may Batanes, tapos igwa pa sa katapusan na either Tua, pero nasa may luwas siya ng Philippine Air Responsibility south of Guam, pasiring sa south of Japan, pasiring sa Japan. Okay. Kaya lang sa location kaya ng mga systems dyan, na-attract ang habagat. Kaya magiging habagat weather pa rin kita hanggang katapusan ng Hulyo. Siguro next week itong makalma na kita, balik na naman sa dating maakas-aas, tapos mainit at masyadong duros. Siguro mga first week of August hanggang second week of August. Tapos pag nagbalik na naman itong cycle na baka third to fourth week of August, tiyaw na naman ang habagat. Ako kaya nang i-expect. Although data pa nahiling yan, pero based sa experience ako kaya ng cycle kang wet and dry phases within the habagat season. Kasi may mga breaks yan. Hindi naman talagang sustained. Kung gusto nyo maka-experience ng sustained na habagat na 6 months, halos talagang habagat, bihira magsaldang, magdumanin kita sa India at Bangladesh. Namamatian talaga. Yaon duman, tapos Pakistan, yaon duman, sa Sri Lanka, duman ang, igwa kaya duman na permanent low pressure area, man siya bagyo, pero makusog na low pressure sa may south ng Himalaya, sa may Bangladesh, naka-standby pero may duman for 6 months. Kaya duman ang main flow ng habagat. This is sa Tuya, nagkakaigwa lang habagat pag may nag-aagi-aging bagyo. Pag mawara yan, gadan man ang habagat. Kasi secondary flow lang ang area ng Pilipinas. So duman sa inda, Sir Mike, namamatian duman na mayong banggi. Puro duman aldaw. At 6 months. Di man, ang ibig sabihin, puro mauran. Puro mauran. Ayo. Mayong saldang. Mayong saldang. Dahil masisirip ang saldang. Kaya magagrabe ang baha naman sa inda, pagpanahon ng habagat, Hunyo hanggang September. Tapos pag-abot ng October 15 hanggang first week of November, transition period yan. Okay. Pasiring sa amihan. Ang amihan, November na yan hanggang Makaso. Ano talaga ang ralaugan kang mga bagyo sa indong kang pagkapag-adal kang araw ka ini? In July talaga hanggang August, September, pinag-aasahan talaga. Iyon na yan ang mga lalaog kang mga bagyo sa Pilipinas, Sir Mike. Dahil sa habagat, napupush in yung mga bagyo magsakat. Kaya ang mga tracking ninda, Taiwan, Japan, Korea, Hong Kong, dyan ang mga tracks ng mga bagyo. Tapos habagat lang talaga mainly ang mga ukanta. Pero abot kaya ng per months, lalo na itong mapuo na ang amihan, mabarabaan na itong mga high pressure kasi ang factor ng pagpuo ng taglipot sa China, sa Japan, ay pagbibilog kaning mga high pressure area. Kasi ang high pressure area, yan ang source kang cold weather sa area ninda.
Kaya kapag may mga high pressure na dyan, pag may mga raot ng panahon o mga bagyo mabilog sa silangan ng Pilipinas, basin na nakakasakat. Kaya maraming may landfall sa Visayas, minsan Northern Mindanao, Luzon. Kaya bihira ang magturbada pasakat. Depende na lang kapag may mga makukusog na mga winter storms sa Japan, ini mga cold front na mahatak sa iya. Okay. May mga bagyong nagsasakat, minsan may bare months na di kita inagayan ng bagyo, may mga taon na libre ang Bicol. And hopefully, sana ngunyan, since nagkabihan kita last year, sana tawan kita ni Mother Nature, mahal na Diyos na di kita agihan ngayon na taon. Ayun po. And maringani at ang sa tuyang alkalde ngunyan, asin ang mga ibang mga ahensya kang gobyerno, sabay-sabay Sir Mike sa paglinig ngunyan kang mga creeks asin na mga kanal mas piga. Magayon yan, kaya po untang linigon ang natural waterways kang syudad, yan ang nagkakausa because of massive developments for the past 30 years. Since the last bagyo baga kang 1990s, tulong bagyo baga ito mo ng Rosing Loleng in different years. Garo after that, ngunyan na lang ulit nagkaigwa na naman ng cycle na binabaha na naman kita. So, hopefully maayos ta ang drainage systems, everything. And okay naman, medyo nag-keep in touch na with Mayor Lenny pag-abot ng araw ng ng panahon. Medyo difficile talaga mag-decide pag araw na yung oranta. Iba-iba ang datos. Datos na, iba man ang datos ng Pag-asa. We respect the decision ng Pag-asa pag-abot sa mga rain warning, just to take precautionary measures. So, yun. Trending nga ni itong sarong Kapitan Digdi Sanaga na habang nagpapalinig kang salog or kang creek ninda dyan sa Kalawag, si Kapason Piñaflor, nagkakantang Bayan Ko. Kaya Sir Mike, siguro huring baka may ka sa mga kababayan ta. Go ahead, Sir Mike Padua Geraray. Just tune in lang sa tuyang mga social media channels, Mike Mr. Typhoon Padua sa Facebook. Okay. At sa type lang ito sa Facebook, Mr. Typhoon, mahanap na yun doon channel ko. And then sa tuyang YouTube channel, Mr. Typhoon man, i-search na yun doon. Para updated ka mo sa pinaka-latest information sa panahon. And looking forward kita, Sir Mike, duman sa message mo sa ko. Sana hopefully magkaugwa kita ka ito, ma-collaborate kita. Para maging president kung paano, president pa kayo kung paano ang magayon kaya yan, kaya Digdi Sanaga kaya i-info mo na ka ito si Mayor Lenny Robredo baka magkaubang idea ang lokal na gobyerno tatarabangan ta. Sige po. Salamat Sir Mike. Salamat sa panggana. Mga kabas, nakaibanan ta po si Sir Mike Padua.